Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung paano magpadala ng documents o mga papeles sa LBC. So, bali yung sa akin guys, yung ipinadala ko sa LBC ay yung aming mga requirements ng asawa ko para sa aming pag-a-apply ng trabaho. So, para hindi na kami pumunta ng Maynila para mag-submit lang ng aming mga requirements, since pwede naman daw na ipa-LBC na lang namin, kaya pina-LBC na lang namin para makatipid din kami kahit paano. So, yung mga requirements pala na sinubmit namin sa LBC ay yung aming resume, photocopy ng aming passport, photocopy ng aming diploma, yung aming COE or Certificate of Employment at saka 4 pieces na 2x2 pictures. So, bali 6 yung papers dito kasi yung resume namin 3 pages. Then, yung passport, diploma at COE, tig-isa lang na photocopy. So, bali 6 na papel at saka 4 na 2x2 pictures. Yun yung aking ipinadala. Tag-isa kami ng asawa ko. Tapos yung mga requirements namin, pinaghiwalay ko, nilagay ko sa short brown envelope. So, iba yung kanyang envelope, iba din yung sa akin para pagdating doon, hindi mahirapan yung ma'am namin na hanapin yung aming mga requirements kasi inayos ko na, pinaghiwalay ko na. And then sa likod ng envelope, nilagyan ko lang nung pangalan namin. Ayan. So, ayan. Punta na kayo guys sa malapit na LBC kung saan kayo magpapadala. So, 8 a.m. alas 8 ng umaga, bukas na sila. Then, sabihin nyo doon sa employee na magpapadala kayo ng documents or mga requirements. Ayan. Then, bibigyan nila kayo nito form. So, dito sa from, para di kayo malito, dito sa from, ang ilalagay nyo dyan ay yung mga informations nyo, kayo na nagpadala. So, ang ilalagay nyo sa from, yung inyong full name, last name, first name, at saka middle name. So, dito guys, huwag kayong magpapalito. Kung last name yung pinapauna, last name yung una nyong isulat. Then, complete address naman, yung ilalagay nyo dito guys ay yung inyong present address, kung saan kayo nakatira or nangungupahan ngayon. Yan yung ilagay nyo sa complete address. Contact numbers naman guys, mas maganda kung dalawa yung SIM card nyo, dalawang cellphone numbers na lang yung ilagay nyo para sure. Para in case na hindi nila kayo makontak sa isa mong number, meron pa silang isang tatawagan. Yan. And then, sa 2 naman, ito yung mga informations ng padadalhan nyo. So, ganun din naman yung ilalagay. Yung kanilang last name, full name, at saka middle name, at saka yung kanilang complete address. Ganun din yung kanilang contact numbers. So, kung dalawa yung contact numbers nila, dalawa na lang yung ilagay nyo din. So, dito, nilagay ko yung full name ng aming ma'am, and then sa baba, nilagay ko lang din yung name ng aming agency. Kasi maraming agency doon. And then, complete address at saka yung kanilang contact number. Ulitin ko guys para di kayo malito. Dito sa from ay yung informations nyo na nagpadala. Kayo na nagpadala, yan yung lalagay nyo dito sa from. Yung padadalhan nyo naman ay yun yung ilalagay nyo dito sa to. Informations niya yung lalagay nyo dito. Kasi maraming nalilito pa dito sa from and to. Ayan. At saka guys, make sure kapag nag-fill up kayo, malinis, walang anong tawag nito, walang magulong ink, walang makalat na ink, at walang erasure. Tulad nito, ito yung unang fill upan ko. Tapos nung sinubmit ko na siya, sabi sa akin ni ma'am, yung employee dun sa LBC na ulitin ko daw kasi merong kumalat na ink tulad niya, no? Medyo kumalat na ink kasi yung ballpen ko siguro ito. Tapos na-touch pa sa kamay ko itong sulat kaya kumalat yung ink. Kaya pinaulit sa akin. Tapos nung inulit ko, ito na, pangalawang ulit ko, meron namang erasure. Sabi ko, ma'am, pwede bang may erasure? Sabi niya, pwede naman, pero baguhin ko na lang daw. So, ayun, binago ko ulit.
Then, minake sure ko na sa pangatlong ulit ko, wala na akong mali. Wala nang makalat na ink at wala na ding erasure. Okay lang din naman may erasure, girl. Basta hindi lang sobrang madami para hindi magulo. So, yung pangatlong ulit ko, ito na siya, malinis na, wala nang bura. So, kapag nagsulat kayo guys, kung magdadala kayo ng ballpen na color black, make sure na yung ballpen na yun, yung hindi kumakalat yung ink. At saka pag nagsulat kayo, wag nyong ipatong yung kamay nyo dun sa mga sulat. Hanggat maaari, dun lang sa gilid yung kamay nyo. Para hindi maano yung tinta ng mga sulat, para hindi siya kumalat. Kasi itong form na to, ano siya, makinis siya. Yung tipong kumakalat talaga yung ink, kaya dapat sa gilid lang yung kamay nyo. Tapos, pagkatapos nyo na itong mapirmahan guys, isubmit nyo na doon sa counter dito. Submit nyo na dito. And then, pagka-submit nyo, sasabihin nila na umupo muna kayo at maghintay. So, upo muna kayo guys kasi kapag kayo na, tatawagin na lang nila yung pangalan mo. And then, make sure na kapag tinawag kayo, naka-ready na yung mga ipapadala nyo. So, habang hindi pa kayo tinatawag, ready nyo na yung mga ipapadala nyo. Ayusin nyo na para, especially kung mahaba yung pila, para pagdating nyo doon sa counter, sasubmit nyo na lang, hindi na kayo mag-aayos. So, tulad ng nangyari sa akin, habang hindi pa ako tinatawag, inayos ko na yung mga requirements namin, pinaghiwalay ko na ng envelope at nilagyan ko na din ng pangalan. Maayos na, okay na ang lahat. At kapag tinawag na yung pangalan nyo guys, isubmit nyo na yung mga documents or kung ano man yung mga papeles na ipapadala nyo. Isubmit nyo na. And then, itong form na to na pinilapan nyo, ipapa-review nila yan ulit sa'yo kung tama ba at kung wala bang mali. And then, ayun, sinabi sa akin kung magkano yung babayaran ko. Sabi nila, 220. So, I think, tig 110 kami ng asawa ko. Bali, dalawang short brown envelope yon. 220 yung siningil sa akin. And then, ayun, binigay ko na yung aking bayad na 220. And then, sinimulan na niyang ipack yung aking documents na ipinadala. Nilagay niya siya sa ganito guys. Naka-pouch siya. Pouch yung tawag sa kanya. Carton lang siya na medyo mahaba. Na sakto lang yung short brown envelope. And then, manipis siya. Isang ano lang siya. Isang box lang siya ng LBC na maliit. Tapos yung requirements namin ng asawa ko, bali dalawang short brown envelope, pinagsama na lang dito. Then, ang ginawa ko doon, after ko magbayad, bali itong ano na to, resibo na to, dalawa to na magkasama. Bali, tigi isang pirma. Ito kasi customer's copy to yan. Bali dalawa to, LBC copy at saka customer's copy magkasama. Magkasama pa ito nung pinapirmahan sa akin. So, dito tayo pipirma sa signature of Schaefer. Isang pirma dito at isang pirma sa copy nila. And then, after nun, pinaghiwalay nila, binigay sa akin itong customer's copy. At yung copy nila dun sa kanila. And then, maya-maya, ito naman yung ibinigay sa akin, pina-check ulit sa akin itong mga informations, nilagay ko kung tama ba at kung walang mali. Then after nila ipa-review ito sa akin, pinapirmahan din sa akin ng dalawa, baliktaran. So ito yung sa harapan, yung isang pirma ko, at ito naman yung sa likod, sa taas. So bali dalawang pirma yan. Tapos, naglagay lang sila ng isa pang ano dito, informations like to and from. Ayan. And then, bali dalawang pirma dito sa papel, tigi-isa, copy ko at copy nila. Then, dito naman sa box na pinaglagyan ng pinadala nating documents, dalawang pirma din. Sa harap at sa likod. Ayan, nakikita nyo. And then, ito bali ganito siya guys, yung forma ng karton ng LBC na manipis. Ayan. Then, after nun guys, okay na. Binigay na sa akin ulit yung resibo. Kasi kinuha pa nila yan. Pinirmahan. Then, binalik na naman ulit sa akin. Then, ayan na yung aking resibo.
So, name ng karton na yun ay Courier V Pouch. And then, nandito yung information ng nagpadala, shipper. Ito naman yung pinadalhan, yung consignee. Then, ito yung tracking number, guys. Halimbawa, matagal dumating yung pinadala nyo, pwede nyo i-track kung nasaan na nga babanda yung pinadala nyo gamit yung transaction or control number na yan. So, yung akin guys, kasi since andito lang ako sa North Luzon, tas yung requirements ko pinadala ko sa Manila, sa NCR, Miyerkules ko pinadala guys, Biyernes nakarating na sa kanila. So, 2 days lang nakarating na yung pinadala ko. So, ganun lang guys, ganun lang kadali magpadala ng mga documents o papeles sa LBC. Almost same lang din naman sa ibang mga pinapadala like mga gadgets, box, at kung ano pa. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay alam nyo na kung paano magpadala ng documents o mga papeles sa LBC. At saka guys, mas maganda, pumunta kayo sa LBC na medyo maaga. Tulad ko, pagpunta ko doon, ako yung nauna. Kasi 8 sila nagbukas eh. Wala pang 8, andun na ako eh. Kasi mas maganda kapag nauna kayo kasi hindi kayo matatagalan. Kasi wala pang masyadong maraming tao. At saka, yung pera nyo din guys, make sure na magdala kayo ng eksakto or may sobra konti na pera. Kasi baka yung singilin sa inyo, hindi nyo ini-expect na medyo malaki, at least, makakapagbayad kayo. Kasi kung kulang yung pera nyo, hindi kayo makakapagpadala. Diba? Sayang naman yung effort nyo pagpunta doon at paghihintay. Anyway, ayun lamang po yung aking video sa ngayon. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, worrying is a waste of time. It doesn't change anything. Instead, it messes with your mind and steals your happiness. At ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!